Hi, good evening everyone. Welcome to your Upper Zoom prayer gathering. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, let's start with our praise report and prayer request. Sino ang gustong mauna? Simula tayo kay kanino. Sino ba ang di listening mode? Ayan. Ate Amy, Kuya Alvin, ano ba ang ating praise report and prayer request? Ah, praise report po. Ano? Ay, praise report daw ni Alvin. Yung okay na po yung kanyang pakiramdam pagkatapos ng kanyang procedure. Okay Mm, na, pati yung blood pressure niya po mm, ay nagno-normal na. Pati kasi ang baba, yung gano'n. So, yun po, malaking kaginhawaan. So, thanking God for it and sa lahat ng provision, lahat sa nagawa sa kanya. Ganun po. And prayer request, sana po ay maging successful po yung ating BBS sa Saturday. Yun Amen. po. Thank you po. Amen. Maraming salamat sa mga ating leaders, workers, volunteers who are rallying behind sa ating magiging successful na BBS for this coming weekend, and it will be only successful if we will all work together, no? So pansin niyo naman na powerful ang testimony ng bata, at akala natin parents lang ang nagdadala ng ng kaluluwa or ng bata sa simbahan. Pero this is also possible na yung bata magdala ng parents sa simbahan or iba pa niyang pinsan o kamag-anak o sino pa man. So, at saka yung growth ng bata. Thank you, Ate Amy, Kuya Alvin. Congratulations sa iyong bagong puso, ay bagong sistema na walang bara. Okay, magandang gabi sa inyo. Um, Tyron John, magandang gabi sa iyo. Kamusta na ang iyong application? Citizen ka na ba? Good evening po. Evening. Praise report ko po is yung alaga ko nasa good mood kanina. Um, Prayer request is syempre yung same pa rin po sa school, sa work, and for everyone's health and safety. Yun lang po. Thank you po. Amen. Salamat. Okay, magandang gabi naman sa inyo. Good evening muna tayo sa mga listening mode. Good evening sa iyo, CJ, Meneses family, Allison, Angeli, Zoe. Ayan, magandang gabi sa inyo. Ayan, sila yung ating mga listening mode. Okay, sabi dito mula sa mga Meneses, praise report, ilang weeks na pong clear skin ni Caleb at wala na po siyang eczema flare up. 7 months na po si Caleb bukas. Thank you, Lord. And prayer request, healing po sa tenosynovitis ko po sa kamay. Hirap naman basahin nun. Lalo na po, mas lalong bumibigat po si Caleb. Successful BBS. At yung surgery po ni Hazel. Ayan. So, pwede bang hand pain na lang pag pinag-pray? Hirap basahin eh. Tenosynovitis. Ayan. Okay, salamat. Gandang gabi sa iyo, Lola Fe. Good evening. Good evening po, Pastor, at sa inyong lahat. Yeah. So, good evening. Kayo po, Lola Fe, meron po ba kayong praise report and prayer request? Praise report po ay praise the Lord, may peace tayong lahat. Mhm. And I praise God for His continued love for us. Wala yung katulad, walang nangyayari sa atin lahat, yung mga katulad ng nangyayari sa ibang bansa. Mhm. Napaka-shocking kung minsan, but God is faithful to us and He has covered us all with the blood of Jesus. I'm so thankful for that. And my request is that we continue to pray for those who need healing, for the ministries, all the ministries of our church, and for
the covering, the safekeeping, and the provision of all families in LA Philnas. Thank you, Pastor. Amen. Salamat po, Lola Fe. Yan, at meron na namang bombahan sa Middle East, no? At pray natin yan. Okay, maraming salamat po, Lola Fe. Magandang gabi sa iyo. Ate Mini, pwede ka ba? Ate Mini. Ano? Hindi ko naintindihan. Direct on the floor para hindi mabot. Ano, pwede ka ba, Ate Mini? Sige, balikan kita, Ate Mini. Okay, Anastasios, good evening. Good evening po. Good evening po. Praise report po is thank you ka Lord kasi po nakuha na po namin yung car. Naging mas maganda yung takbo niya. And thank you ka Lord kasi kahit malaki yung amount is nasagot po ng warranty. Almost lahat po. And thank you kay Lord kasi safe po kami and everything is okay po. Lahat po tayo healthy. Walang may mga sakit po. And prayer request na lang po is successful BBS and lahat po walang magkakasakit hanggang sa mag-BBS at matapos is lahat okay po tayong lahat. Pati yung phone. Pati po yung pony. Pati yung Thank you pony, po. wag magkasakit. Sana makarating. Sana po makarating. Oo, hindi sumasagot yung yung si Jose. Sabi, one ba yan, Jose? Nakausap pero hindi pa nagaan. Yeah, nakausap na pero nagmi-missing in action eh. So, let's pray kung darating. Kung hindi, Super na lang darating. kukuha tayo ng dadala tayong dinosaur. Sige, go ahead. So ako naman po yung Thanksgiving ko naman po yung praise report is yung okay na po yung health ko. Yung bleeding po nag-stop na. So, and Thank you kasi nag-pray sa'yo. proper treatment was provided. And thank you po sa lahat ng mga nag-pray po sa akin. Maraming salamat po. Just continuous prayer po na tumaas lang po yung RBC ko. So I'll be good for traveling. And also, please pray for my travel in Texas. That the Lord will use us. Yung team po na pupunta sa Texas po and we will be a blessing to the women's po sa mga tao po sa Texas. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Ate Mini. Magandang gabi sa iyo, Ate Malen. Good evening, praise report and prayer request. Good evening po to all. Praise report. I think I was so thankful for last Sunday's church activity, church service. It was beautiful, and as I opened my eyes, parang tingin ko, punong-puno yung silya. Hindi ko na nakita yung empty seat. I'm sure there were some, but I didn't see that. I only saw occupied seats, and there's a lot of people that I saw. So that was wonderful. Very hopeful and very. It was a happy sight. Praise report po. Na aking praise report. And another praise report, I'm happy that, my newlywed daughter and son-in-law celebrated their second year they've been together for 6 years, married for 2 years. And I continue to pray na sana they continue to hold on to God's promise to them. Sana their faith continue to grow. But I'm still praising God for that relationship. Thank you po. Amen. Salamat po, salamat. Thank you. And for ang prayer request ko lang po is the same, si Daddy Tony for his health, si Arthur for his chronic pain. That guy is just fighting it off, but his chronic ailment is really bad.
and see and prayer for Vince and Faith as they are studying together as brother and sister in one course. I hope they finish that journey together successfully. Ano pong pinag-aaralan nila? Nursing po. Okay, okay. Nagsabay po silang magkapatid. Oh, okay. That's good. It was very good. Yeah. It was very good. Naghintayan silang dalawa and finally. Best enemy yan habang lumalaki pero best friend pa rin at the same time. Magkapatid. Din daming nurses ni Tatay Tony. Di ba? Nagpa-practice na nga si Vince eh. Thank you, Timalen. Thank you po. No, thank you po. There's another praise report po. I thank you for the lives of Jeannie, Allison, Tyrone, Brielle, and Alicia who volunteered as VBS core leaders po. They're doing a great job. Thank you. Salamat po, salamat. Tita Pepot, good evening sa iyo. Praise report and prayer request. Good evening po sa lahat. Praise report. I just had my appointment with my cardiologist the other day. Okay pa naman na po ang puso ko, tumitibok pa. Normal po lahat ang EKG at okay naman po. Praise report, natutuwa lang po ako na i-share na na-meet namin si Pastor Abel nung Sunday kasi malaking tulong po siya sa amin nung nabubuhay pa si Tito Ben. Siya po yung pastor, siya po yung naging pastor ni Tep Tep tsaka ni Brother Ben sa Lord of the Harvest. Habang ako naman po ay nandun sa New Hope, magkahiwalay kami. Pinipilit ni pastor noon na mag-join din ako sa Lord of the Harvest. Kaso worker naman ako sa New Hope, kaya pasulpot-sulpot lang. So I was so happy na meet ko po siya. Kasi talagang malaking tulong po siya sa amin. Amen. At saka, oo, yeah. Tsaka, yun po, malusog po si Caleb at patuloy at saka masyado na pong malikot at active. At I thank God, wala pong sakit na, walang masamang nangyayari sa mga anak ko sa Pilipinas at gayon din po sa ating lahat dito. Prayer request ko po, binigay ko na po sa inyo kanina. Yung frozen shoulder pa rin. Apo. Yun po. Thank you. Yun na lang po, Pastor. Thank you. Salamat po. Lola, tita pala. Tita Pepot. Okay. Okay. Tayo, meron pa bang pahabol? Tayo dadako na. So, double check muna natin to. Itong praise report and praise report. Itong complete healing and Barry's prayer request. Baka may gusto kayong idagdag dito. Okay, so kung wala na, simula na tayo sa ating devotion. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay July 29, 2026. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering tuwing alas 8 ng gabi, Miyerkules, no? At ating prayer warriors ngayon ay ako for Allison and then so on and so forth. So, praise report and prayer request. Tapos na po tayo. Tayo magbuli-buli sa salita ng Diyos, reflecting on the Word of God. So, since na ang sermon po natin this coming Sunday is about Daniel and the Lion's Den. So, gumawa na ako ng prelude. No? Hindi ito yung teaching sa Sunday, pero prelude para yung learning process ay mas maganda. No? Mas ninanamnam natin yung salita ng Diyos. So, ang title ng ating devotion for tonight ay Faith that roars louder than fear. Ayan. So, sa Daniel chapter 6, verses 16 to 23. So, we are all familiar naman sa kwento ni Daniel. No? Ito yung isa sa mga kabataan na binunot ni King Nebuchadnezzar nung na-occupy ng Babylonian Empire ang Israel. Ang Kingdom of Judah. At eventually, na-topple down yung empire ni Nebuchadnezzar at pumalit ang Persian Empire.
Ang maganda kasi dito napapanahon dahil nag-aaway yung Israel ngayon at saka Iran. Kasi yung Iran, ang pangalan niya dati ay Persia. So sila yung Persian Empire. So may mga dumating na mga bagong leaders, andiyan si Cyrus, andiyan si Darius. So itong mga Persian leaders na to or kings or emperor siguro matatawag natin sila kasi ang difference ang king ay nire-reign niya ang isang kingdom, 'di ba? Pero ang emperor nire-reign niya yung madaming kingdoms na kumbaga pero yung may mga sub-kingdoms, no? Parang let's say sabihin natin yung Spain, no? Ah o yung Roman Empire, no? Nire-reign niya kasama yung nasa Asia and everything. So, sa napaglipat-lipat na dahil nga mabuting manggagawa itong si Daniel at sa panahon ni King Nebuchadnezzar, ang naunang naisa lang sa pagsubok ay yung tatlong kabataan din na kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ngayon, sa panahon naman ng Persian Empire, siya naman yung nag-stand for the truth. Katulad ng ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego. So, ito, ang nangyari, inuto ng mga tao niya na si King Darius na, nako, ikaw po yung Diyos no? Dapat ang hindi sasamba sa'yo o may ibang sasambay na Diyos, dapat patayin. Ito naman si Haring Darius ay love na love niya si Daniel. No, kasi nga very effective at magaling na manggagawa. So hindi niya alam na trap pala 'yun, na sineset up siya. So eto si Daniel hindi naman nagpigil, hindi naman nagpapigil at patuloy pa rin na nananalangin no sa Panginoon. So and then yun na nga nangyari. Daniel was thrown into the lion's den not because he did something wrong, but because he faithfully did what was right. No, kasi yun na yung nakaugalian niya. Manalangin sa Diyos. He refused to stop praying even when it meant risking his life. God did not prevent Daniel from entering the lion's den, but he was with Daniel in it and shut the mouths of the lions. So ano lang ponder natin ngayong gabi, no? Faith is not the absence of lions sa buhay natin. Ang faith ay confidence na meron tayo that God is with us in the lion's den. So sometimes, alam niyo po, God doesn't remove us from our trials immediately. Instead, ginagawa niya, He reveals His power, faithfulness, and presence while we walk through them. So, ano ang TIP natin or theory into practice ngayong gabi? Una, stay faithful even when it's difficult. No, napakahirap na maging faithful ng panahon ni Daniel dahil buhay ang katumbas. Sa ngayon naman, hindi naman buhay halos ang katumbas. Wala naman tayong persecution dito sa Amerika. No, pero kumbaga, let's stay faithful, no? Kahit minsan mahirap na natutokso tayo or minsan ayaw sa atin ng mga tao or kumbaga hindi magandang pakikitungo. Following God may cost you, no? Popularity, pwedeng mawala ang comfort mo, convenience, no? But His approval is worth more than the world's acceptance. Pangalawa, make prayer your first response, kagaya ni Daniel. We need to understand na nagpe-pray si Daniel, hindi dahil sa, 3 times a day daw nagpe-pray si Daniel. Hindi naman ito yung altanghap, no? Yung almusal, tanghalian, hapunan, na thank you for our food in Jesus' name. Hindi yung ganung prayer, Kumbaga, religiously ginagawa niya to, hindi dahil para i-please ang ibang tao. In fact, tinatago niya nga, no? Kumbaga, nananalangin siya pero sinilip pa rin siya. Nananalangin siya kasi yun yung pundasyon ng kanyang pananampalataya. No? Daniel's consistent prayer life gave him courage before the crisis ever came. Kasi nga, pundasyon niya yun. It's a way of life.
no? Parang kumbaga, paggising sa umaga, nagtututbrush ka. It's a culture, parang gano'n, no? Hindi niya ginagawa yon dahil kailangan niya ng tulong sa Diyos. Ginagawa niya yon, it's an automatic connection with God, no? Parang halimbawa, nasa malayo yung asawa mo, no? Tapos tuwing umaga nagzo-Zoom kayo or nagpe-FaceTime, no? Parang gano'n 'yon, no? So um kumbaga it's a automatic system sa katawan ni Daniel, no? Another TIP, trust God's protection, no? Even when life feels like a lion's den, God is greater than every fear, every problem, and enemy. At yun naman ang napatunayan ni Daniel. Kasi yung mga anghel, sinarado yung bibig, no, ng mga leon. Your faith can inspire others, no, kagaya nung kay Daniel. Pero yun, tagal ng panahon na nangyari yan. Pero hanggang ngayon, sarap pa rin pag-usapan ng kwento. Hanggang ngayon, ang sarap pa rin ma-inspire dun sa kanyang courage na ginawa, no. Daniel's unwavering trust became a testimony that led even a pagan king to honor the living God. Yun na nga. Since nakita na hindi ginalaw si Daniel, nagalit yung king. Yung mga nag-set up sa kanya, at hindi lang yun, pati yung asawa at anak, pinakain. At yung pagkaka-describe sa Bible, pag binasa nyo, hindi pa sumasayad yung katawan ng tao, sinalo na ng bibig ng leon. Kumbaga, parang nilapa na, parang ganun. So, kumbaga, itong nangyari kay Daniel, no, napakagandang inspirasyon sa lahat ng mga Kristiyano kagaya natin na dumadaan sa lines din ng buhay natin ngayon. Kaya tandaan natin, when you remain faithful to God, He remains faithful to you. The lions may still roar, but God's power roars louder. Stand firm, pray continually, and trust that the God who shut the lions' mouths is still able to protect, strengthen, and deliver His people today. So, ito yung mga questions for discussions natin for tonight. Una, what lions are you facing in your life right now? No? Madaming klase ng lion eh. Pwedeng health issue yan, no? Pwedeng finances, pwedeng broken relationships, no? Pwedeng immigration problem, pwedeng what else? School or work related. So madaming lions, no? Ako particularly siguro yung knees, no, yung tuhod ko, no? And kumbaga mahirap. Nahirapan ako nung last mission trip. So nag-decide ako talaga na gumamit nung treadmill at saka ng stationary bike para kasi meron akong nabasa na medyo kumbaga light bulb moment sa akin. Sabi doon sa nabasa ko, if you don't use it, you lose it. So, baga parang naging light bulb moment sa akin. Kasi ginagawa ko, hindi ko igagalaw para hindi sumakit. Pero yun, nung sinubukan kong igalaw ng igalaw, ayun, nawala yung sakit, nawala yung tungkod. Masakit pa rin siya, pero hindi yung katulad nung dati na talagang namimilipit ako sa sakit. So yun, para sa akin, yun ang lion ko. Hanggang ngayon naman, kuting na lang siya, pero eventually, mapapatay ko rin tong leon na to. No, kasi gusto kong, na-inspire din ako kay Papa Ray na 82 na siya, no? At alive and kicking at kung saan pa nakakapunta, di ba? Ako kumbaga, Angeles to Zambales lang hirap na hirap ako pero siya buong mundo iniikot niya, di ba? So, kumbaga, ito yung leon na pwedeng kaharapin natin sa buhay, itong health. No? Kaya ito yung, kumbaga, using Daniel's courage, ginagaya ko. Kumbaga, paano ko i-apply sa buhay ko. So why do you think Daniel continued praying even when he knew the consequences? Ayun, para nga sa akin, kagaya na sinabi ko kanina, ano yun? Way of life niya pundasyon niya yun Di ba? Hindi mo matatanggal sa kanya yun Kumbaga, sana maging ganun din tayo. Maging pundasyon natin yung prayer. Parang kayo, way of life nyo, nandito kayo tuwing Miyerkules. Yan yung pundasyon nyo. Alam mo yun, the more kayo na mag-draw near
titigas ng titigas yung pundasyon nyo. Kaya pag dumating yung pagbagyo, nakaharap kayo ng leon, alam mo yun, andun yung tapang nyo kasi matigas eh. Pero kung wala, hindi kang ginagawa, hindi ka nananalangin, hindi ka sumasali sa mga kung saan ka pwedeng lumago spiritually, then pag dumating ang bagyo sa buhay mo, ang dali mong tangayin. Pag dumating yung leon, tatakbo ka. Parang ganun. So how can we develop, number 3, a consistent prayer life before difficult seasons come? Ayan, unang-una, umattend ng prayer gathering, no? Kasi dito matututo ka. At saka naman, kayo na rin ang magpapatunay. Ilan na ba ang nadinig niyo dito na nag-testify na humingi ng prayer request? Yung prayer request, naging praise report. Di ba? So kapag patuloy ka nakakarinig ng ganyan, titibay yung faith mo, tataas ng tataas. Di ba? So, number 4, have you experienced a time when God gave you peace in the middle of a trial? Nako, madami. Ito ang aking i-testify sa Sunday. Mahaba yan eh. And number 5, what is one practical step you can take this week to trust God more fully? Ayan, so 1, 2, 5. So, tayo na po na magsimula. Okay, kung meron kayong kasagutan at hindi kayo nasa listening mode, ay pwede po kayong sumagot sa ating chat box. Okay, let's start. So, kanino tayo magsisimula? Okay, Lola Fe, magandang gabi sa'yo. Sa'yo na po tayo magsisimula. Oh, number 3, Pastor. Apo. How can we develop a consistent prayer life before difficult seasons come? Ito talaga ay napaka-importante sa buhay ng Kristiyano. Mhm. Praise the Lord. Reading the Word of God really strengthens or increases our faith. Habang binabasa natin we have learned, oh my God, the dog, the dog plays kay maingay, oh. Where am I? Ipasa muna ako, Pastor, sa iba kasi maingay ang aso. Sige Inaayos. po. Sige Oo. po. No problem, tita. We understand. Sige, balikan ko. I cannot hear when the dog is barking also. Yeah, parehas tayo, no? Kasi ako rin, kapag may nagki-create ng noise, may nagsasalita sa gilid ko, na nadidistract ako eh. Nawawala ako sa focus. Kaya halimbawa, Ako pagka sa Wiley, nagpipreach ako, kapag may mga nakatayo, no, nadidistract ako nun eh. Okay, may galaw na galaw, kumbaga nadidistract ako. Kumbaga kaya kunin ko na rin tong pagkakataon na to na nakikiusap ako sa lahat ng ushers na kapag may nakatayo, marami pa po tayong upuan, paupuin po natin sila. Kasi nakaka-distract doon sa preacher, no. Mas malaking tulong po kung nakaupo lahat. Yan, kasi marami pa naman tayong upuan. Yan. Naintindihan ko kay tita. Kumbaga ako rin ganyan din ako eh. May problema akong ganyan eh. Na pagka meron akong ingay na nadidinig sa tenga, madali akong ma-distract. Kumbaga. Dati naman po hindi ako ganun. For some reason, ito, nung pagtungtong ko ng 50 years old, so parang kumbaga, halimbawa po, magle-left turn ako or mag-right turn pag nagda-drive. Tapos may kakausap sa akin, hindi ko na po nadidinig yun kasi yung focus ko sa pag-left turn and pag-right turn eh. So pero dati po hindi ako ganun eh. I don't know ano nangyari sa akin. Pero siguro part yun ng aking sabi nga nila eh, ano yun? It comes with the age. Okay na kay tita? Mamaya na po. Mamaya. Balikan natin si tita. At tinatali pa siguro yung aso. Okay, magandang Thank gabi. you po. Magandang Thank gabi. you. Thank you pa tita. Magandang gabi sa iyo, Ate Amy, Kuya Alvin. Magandang gabi. Ayun na pala. Mhm. Ay! Lions. Paano nga ba? Ayun, ano nga, number 1 po. Ay, hindi pala. What lions are you facing?
Yun, ang Lions po namin syempre, sabi ko na nga rin before po, yung mga pagtanda, Mhm. yung mga sakit, mga ganyan, mga ah pains, ganyan. Yun po ang Lions namin. So, how do we face it? Ayun, we just concentrate na we follow God in, our most way, in whatever time we have, we will just focus on the things that would make him happy, and that ayun po, yung kikinig sa mga praise and worship songs araw-araw po, ganyan. Nakikinig din sa ibang mga preacher. Yun na lang po ang aming mga solutions po to battle our lions. Yun po. Oh, yeah, Ikaw, yeah. meron ka ba? Yun na rin po daw siya. Pareho kami ng problema. Yeah, malaking tulong po talaga yun, no? Yung worship song, Yeah. listening to sermons, no? Preachings. Mhm. Mhm. Kumbaga sa church naman natin, wala naman tayong pagbabawal na makinig sa ibang pastor, no? Kung ikalalago ninyo, ay we will encourage that, no? Wag lang tayong makikinig doon sa pastor na alam naman natin na kumbaga part ng occultism, no? Yung mga ganun. Apo. Pero Apo. yung mga alam naman din natin yung mga pastor na pwedeng mapagkakatiwalaan. Na napakadami naman talaga ngayon. Apo. So, Opo. yan, nakakatulong lahat yan kasi yung faith natin tumataas ng tumataas. Mm-mm. Yeah. Lalo na dun sa mga malalabo na ang mata, nahihirapan makapag basa. Makabasa. Oh. So, malaking bagay ang pakikinig. Mhm. Sa bagay nga, sinabi nga ng salita ng Diyos, faith now comes Comes from through hearing the word hearing. of God. Oh. Mhm. So, Yun nga po. yun. Mhm. Ako, okay pa ako sa reading, pero si Alvin hindi na, kaya siya puro na lang pakinig sa Cornerstone, Mhm. sa CCF, Sino ba ang sa cornerstone? Si Shepherd, David Jeremiah ba yun? Gary, Pastor Gary. Okay, okay po siya. Okay, right. Si Shepherd, Cornerstone, si Pastor Dope. Godly. Tapos Sa CCF CCF, din. Pastor Opo, Peter. DCF, yan. Yan Yeah. po. Mhm. Yeah. At nakakatulong yan, no, sa atin. Mhm. Actually, isa sa mga nakakatulong din sa akin, no, i-try nyo. Tawag nito, yung recording natin na ganito. Yung prayer at saka devotion. Mhm. Pag nagde-drive ako, lalo na long drive, yan, piniplay ko yan. Tapos pinakikinggan ko, and kumbaga, I don't know, for some reason, gumagang yung spirit ko. No? And naririnig ko yung mga Ay, prayers. yung mga natin, yung Ito, mga prayer. yung recording sa Ay, atin. yung ganyan, Oh, yeah, recording. ito Opo, po. opo. Kasi pinapublish natin yan sa YouTube. And surprisingly, dami nanonood, dami nakikinig. So, kumbaga, nakakatulong din tayo, di ba? And then there are other churches nga na who do the same thing na ginagawa natin. So we become not necessarily a trendsetter, but a good influence to other churches that giving importance to prayer. Kasi importante talaga ang manalangin. So, yun. Salamat po, Tita Amy. Yes po. Okay. Sige po, thank you. Okay, Docs. Kuya Tyrone, magandang gabi sa iyo. It's your turn. Ayan, balikan natin si Kuya Tyrone. Sabi po ng mga Meneses, number 4 ang sasagutin nila. Naalala ko po nung namatay si Papa, ang dami pong uncertainties noon sa family namin, lalo na po yung urgency na makapag-apply ng visa, ma-approve, at makapunta po dito sa US in less than 3 weeks plus yung provision. Nasa freezer pa kasi si Papa noon at ako po iniintay para sa funeral.
Pero God gave us so much peace na siya bahala. Tapos 1 year after another po yung answered prayer. Nagkabisa po ako at nakaalis in 3 weeks. Tapos ang dami pong nag-bless sa family namin. Naging testimony din po ng family namin yung season na yon. Amen. Amen. Thank you, Sister Faith. Okay, balikan natin. Lola Fe, good evening po sa inyo. Pwede na po ba kayo? Yes, Pastor. Go ahead pa, Lola. Number 3, how can we develop a consistent prayer life before difficult seasons come? Napaka-importante talaga yung ma-develop natin yung habit of praying every day na not yung as early as we know the word of God, as early as we have come to the Lord, it is important to develop a consistent prayer life because hindi lang yung mag-develop ka ng prayer life, ng habit of praying every day sa oras na you have a problem. No, we have to really do it, develop the habit in good season, during good season, so that when trials come, madali lang sa'yo, you have the courage and you have the hope, the confidence in the Lord that you will be okay because He is with you. So importante talaga, it is like a rock, yung prayer habit natin. It is like a rock that no storm, no lions can destroy. Kaya, how do we develop consistent prayer habit? Read the Bible, pray, every day, attend yung mga activities natin sa church, adapt or apply what we hear from the pastor's preaching, and continue to read the Bible because as we read, it really develops faith in us. Not only faith, God fills us with the joy of the Holy Spirit na hindi mo ma-explain how you feel, after reading the Word of God and you have meditated on it, pondered on what it means. Really, I'm talking from experience. And I was in the Lions Den during the time when my husband was sick. My daughter and his family were still here in the Philippines. And it happened that my husband, he was hardworking. He works 5 days a week sa opisina sa GTE noon. Tapos during weekends ng Sabado, he would not even go to the doctor to see his doctor, para mabigyan siya ng treatment at saka advice, ganyan. He would love being with his family, maglilinis, maghuhugas ng kotse, mag-prepare for the following day, Sunday, dahil gusto niya lahat ng family ay mag-attend ng church. So, ganon, yung kanyang sakit ay nahulog sa cancer. Ano ba yon yung una? Yung gastric, meron siyang pagkagutom, so, Ulcer? nung nawala na siya, Pastor, nung nawala na siya, talagang hindi ko, kahit na nung buhay pa siya, pero sinabi na ng doktor sa akin na terminal na yung kanyang cancer. Nako, parang natunaw ako talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I know I could stand alone without him financially, probably, pero I wasn't so sure at that time because I was in a different country, I was outside the Philippines. I was there, and then may bahay pang babayaran, lahat-lahat. Nag-iisa akong nag-earn. So, lahat. Tapos, May at that time came over sa LA kasi hindi pa sila nakamove dyan. So, lahat-lahat hindi ko ma-explain pero talagang it was a difficult time. I felt myself being in the Lions Den. Hindi ko alam ang gagawin ko. But I continued to pray to the Lord. Hindi ako lumayo
sa pagbabasa ng Bible and praying to the Lord. And little by little, every day nadidevelop nag-i-increase yung aking faith. So, para akong worm na lumabas sa cocoon after some seasons. Na-develop ko rin yung strength, through the Word of God and consistent prayer. So, talagang importante ang prayer life. It gives you joy, it gives you confidence, it increases your faith and makes you ready, prepared, for the coming of the Lord Jesus Christ. And you will be able to receive even more crowns at the judgment seat of Jesus Christ. So we have to love our church, we'll have to love our pastors and everybody else, because each one contributes to our faith and to our happiness and joy in the Lord. Thank you, Pastor. Amen, amen. Kaya gaya po na sinabi ni Pastor Ray no, last Sunday, we need to move in one accord, no, as a church, no, as a one church family, and prioritize the kingdom of God, di ba? So, nakaka-bless lang, no? Kasi imagine nyo, no, halimbawa, may event tayo, and then we move in one accord. Everybody's focused, everybody's nandun, all present, everybody's, kumbaga, doing their job, alam mo yun, inviting people, napakadaling mas lumago, no? I know we are all enjoying our growth, no, even though we had a setback, but we can do more actually, no? Kumbaga, ah, kung nung pumunta kami ng bundok, kumbaga, talagang hard work, no? Thanks to all those leaders who really work hard. Imagine nyo, in one accord, nadala namin yung talagang 18 to 30, 21 to 30 years old. Kasi madami tayo nun eh. Hindi namin nadala eh. Kumbaga, pero imagine nyo kung nadala namin sila doon. Kumbaga, imagine nyo this coming Saturday, kung madadala natin lahat ng kapitbahay niyong bata. You'll never know how the Lord will move. No? Ibe-bless yung heart natin kasi we're moving in one accord. Diba? But yeah, pag may events tayo and then we do other things, kumbaga, then kalat-kalat ang takbo natin. So, mag-grow tayo paunti-unti, diba? Or siguro, minsan, babagsak tayo. Pero if we will just move in one accord, kagaya ng paalala ng ating pastor no Sunday, talaga naman na pagpapalain tayo ng Diyos, makikita natin yung resulta. Hindi lang sa simbahan natin, lalong-lalo na sa mga buhay natin. Amen. Salamat po, Lola Fe. And then, makinig po Welcome po. tayo. Salamat po. Okay, Anastasios, magandang gabi sa inyo. Good evening po. Number 2 po, why do you think Daniel continued praying even when he knew the consequences? I think po kasi Daniel obeyed God. He loved God. He had a relationship with God. Kaya tinuloy po niya yung pagpe-pray. And he was already a witness of God's miracles. Like he already God already helped him yung i-decipher uh, yung dreams ni King Nebuchadnezzar twice. Tapos po, he even witnessed yung nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. So, lalo pong tumatag yung faith niya na God is real and yung situation niya, he knows that God will guide him and protect him and hindi po siya pababayaan ni Lord. That's why he's confident na even though na sinuway niya yung gawa-gawang law ng tao, he still obeys God because he knows that God is real. God is real, is bigger, and God is more worthy to be worshipped than any other man. So yun po, Pastor. Thank you po. Alam mo, makita mo yung no, yung similarities ni Joseph, the dreamer, kay Daniel. Di ba? Parehas na nag-interpret ng dreams, parehas na, kumbaga, nag-stand for their, no, what is true. No? At saka, I agree with you, kasi doon pa lang, since na-experience si Daniel yun, biro mo, na-witness niya, yung tatlo, di nasunog. Pagkatapos, meron pang fourth man in the fire, si Jesus. No? Tapos, ayun nga, yung gift sa kanya, magaling siyang worker, parang si Joseph din, magaling na manager. So, imagine nyo,
kung tayo sa panahon natin ngayon, ba, ma-attend tayo ng ano ng Wednesday upper Zoom. Sa dami mong maririnig at mawi-witness na praise report na dating prayer request lang, siguradong tatatag yung pananampalataya mo, 'di ba? Kasi ako, halimbawa, I'm 52. I was like, kumbaga, binibilang ko na yung, kumbaga, sineset ko na kung paano ako somehow exit, no, pagdating sa ministry. Tapos biglang darating si Papa Ray, 82. Parang nagsisimula lang siya. Alam mo yun, parang, di ba, parang, kumbaga, na-inspired ako, no? Ako talaga, na-inspired ako na parang, kailangan kong ayusin yung health ko. Kasi pag di ko inaayos yung health ko, hindi ko madadating yung ginagawa niya, di ba? Parang, para sa akin, pag nakikita mo, nadidinig mo, mas tumataas, no, yung inyong pananampalataya, gaya na nangyari kay Tingel. Thank you, Aldrin. That's a good perspective. Maraming salamat sa iyo. Magandang gabi sa inyo. Ate Malen, good evening sa iyo. Good evening po ulit. Mhm. Sinagot na po ni Aldrin yung number 2 na sasabihin ko rin. Mhm. Sinagot na rin po ni Tita Fe, senior na rin niya yung number 3. So, magka-copy and paste na lang po ako. Sige po, Like exactly, ganun din po ang sasabihin ko in different ways. Pero although, Pastor, gusto ko dagdagan doon sa number 3, Mhm. on how do we do a consistent prayer. I remember one of your teachings, I'm not sure if it was 2 Sundays ago Mhm. or a few Sundays ago, you mentioned something to, how come some of us do not attend church when we have problems, na nawawala. You have something that teaching na pag Yeah, may problema kayo, huwag kayong nawawala sa church. You exactly. mentioned that, Yeah. right? Yeah. So parang feeling ko, this is number 3 so in my analysis, if you develop a consistent prayer life, Mhm. before difficult seasons come, a-appear ka pa rin within, even that it's a difficult time for you. Mhm. So, yun yung aking pick up po for number 3. Kasi timalin ang kaugalian ng mga Kristiyano, kapag may problema, lalayo sa Diyos. Dapat baliktad. Which is the opposite, right? Oo, baliktad, lalapit ka dapat, di ba? Kasi syempre, because of the guilt na pinaparamdam ng enemy sa atin, mag-church ka pa, ang kapal-kapal na mukha mo eh. I know. Hindi naman maganda yung ginawa mo. Syempre, guilty tayo. Ang gagawin natin, ika-cut off natin yung mga pag merong mag-text sa'yo or kamusta ka na? I Ayaw mo know. na makipag-usap sa mga churchmates mo. Hindi ka na mag-church. Alam mo yun? So, kumbaga baliktad, dapat mas lumapit ka, umiyak ka. Gamitin mo yung altar ko, linggo-linggo may altar, iyak mo sa Panginoon. Alam mo yan, una, hindi, kung ano man yung sabihin ng tao sa paligid mo, hindi yun ang makakatulong sa buhay mo. Di ba? Ang makakatulong sa buhay mo, ang Diyos Amen. lang. Alam mo Amen. yun? So, huwag kang mahiya na Amen. umiyak sa Diyos, lumapit. Ako, nakita niyo naman, hindi ako nahihiyang umiyak. Pag naiyak ako, iyak talaga ako kasi nararamdaman ko di ba? Kumbaga, the more tayong nagkakamali, no, the more tayong lalapit dapat. Kasi ang kapatawaran Amen. nanggagaling lang sa Diyos. Di ba? O, tayo si Daniel. No? I'm sure hindi naman yan yung parang proud na proud, dinadala ka na sa Lions. I'm sure takot na takot yan. Di ba? Parang, di ba, kahit sino ba naman ipakain sa leon mangangatog ka sa tuhod. Siguro umiyak-iyak pa siya. Di ba? Pero, kumbaga, imbes na sigawan niya yung Diyos, sisihin niya yung Diyos, ano ba, pinaglingkuran kita, tapos papakain mo lang ako sa leon. Hindi ganun attitude niya. Umiyak siya sa Lord. Humingi siya ng tulong. Lord, tulungan mo ko, di ba? Kumbaga, pagtanggol mo ako, di ba? So, ganun din tayo pag naharap sa mga problema, the more tayo lumapit sa Diyos. Tama naman yun, Timaling. Diba? Yun yung diba? Sabi nga nung remember I shared with you, Pastor, one of the comments of one of the guests last Sunday. Sabi niya, she felt so good going to the church, our church, because she felt that the people there, us, were humble and honest. And there's meron siyang ginamit na term, hindi ko maalala eh. Parang, it's in Tagalog kasi. Medyo malalim makumbaba. Papakumbaba. Ano,
Humility, mapagkumbaba. Meron na feel daw niya yon. And in my mind and in my head, that's my prayer. Sana nga, we all maintain that Christ humility with others. Mm. Whatever happiness we have on that day, whatever good things we have, sana nga. That's my prayer. We can all keep it that way. Yeah, kasi mas maganda kasi we don't play church na everybody looks holy but not necessarily people can feel it. Alam mo yun? Kasi iba Pero yung pwede yung everybody looks beautiful. Pwede ba yun, exactly, Pastor? pwede yun. Beautiful and holy, di ba? Kasi pwede, sabi ko, meron akong sinero sa anak ko, no? Sabi ko, mag-iingat ka sa manliligaw sa'yo. Magkaiba kasi yung mabait sa mabuti. Yeah. Di ba? Kasi lahat ng manliligaw, mabait yan. Pero not necessarily mabuti. Mhm. Di ba? Ang mabuti Mhm. ay kind-hearted, makajos, mapagmahal. Pero ang mabait, pwedeng pakitang tao, mabait. Ano ba Mhm. yan? Good behavior. Pero Mhm. pagka may ibang balak. So, ganun din tayo. No? Kumbaga, pwede tayong maging mukhang mabait, pero ang panawagan sa atin ng Diyos, hindi maging mukhang mabait. Dapat maging mabuti tayo. Kumbaga, Amen. kasi ito yung bagay na hindi natin pwedeng pikiin eh. Bilang simbahan, pag may pumasok dyan na bago, may antena yan, mararamdaman niya agad. Kung itong simbahan na to, mga plastic ba to, mga mabubuting tao ba to, mga pinagpapala ba to ng Diyos, mga binabago ba to ng ang buhay nila ng Panginoon, mararamdaman nila yan. Kasi nga, we don't have to preach it by word, they will see it in our lives. No? So, kumbaga ako naman ay nagpapasalamat ako talaga sa Diyos dahil nakita ko, ang dami naman talagang nabagong buhay sa simbahan natin. Ayun ang magiging Amen. pinakamaganda at mabisang Biblia na pwedeng basahin ng pupunta sa simbahan natin. 'Di ba? So, kasi hindi mo maitatago ang joy eh. Yung Yes. pwedeng mapeke yung saya. Mukha kang masaya, nakangiti ka, pero yung joy, mahirap itago yun. Yung galak ka na, alam mo yun, na excited ka pumunta ng linggo kasi ah bukod sa one-stop shop na yung ating church na from learning the Word of God, fellowship, food, may sports, and everything. Alam mo yun, just being there, alam mo yung spirit na just being there, uh, kahit kanino ka lumapit, sis, Brad, pag-pray mo naman ako, alam mo yun, everybody's welcoming, praying for you, helping you, alam mo yun. So, yun yung mararamdaman ng mga tao. And if they can see na they can fit doon sa church natin, they will decide. We don't have na i-shove it to their throat. Ano. Kumbaga, people will decide na this is my church kasi I can feel the Spirit of God. Diba? So, it's all up to us eh. Parang ganun. So, Alam mo, Pastor, in the group, our prayer group here, I have to share you this. I've been in America for 30 years. Since I came in America, we've been attending a Christian church. Si Daddy Tony, kung nasan siya, nandun kaming lahat. That's how we work. I don't know. That's the practice. Sige, kung nasan yung isa, dun tayo. Until we ended up here at LA Philnas, you know? This is the only church that the entire family is totally serving. We never serve in any of the churches, Pastor. We don't know why. Alam nyo, Hindi namin alam. Not because we don't want, we don't like, we don't have, imposible ho kaming, wala kaming gusto, wala kaming time, wala kaming, hindi ho yun eh. We don't know that. But for some reason, God made us do it just because God says so. I don't know, but just comes not, I don't know, the prayers, everybody's praying. Hindi ko ho ma-explain, but God is good. Amen, amen. Naalala ko na All sabi in ni His name. Tatay Tony, no? Nung may time na may mga problema tayo sa simbahan, sabi niya lang sa akin, kasi nakita niya ako malungkot, sabi niya, basta ako, pastor, sabi niya, hindi ko malilimutan kasi it was a big encouragement sa akin. No? Sabi niya, basta ako, pastor, tabi mo ako, hindi ako alis dito. Sabi niya gano'n. Love na love kita. Kumbaga, I was so encouraged no, na galing kay Tatay Tony yun. Kumbaga, kasi yun, syempre, niyakap niya ako. So, kumbaga,
ako, kumbaga, naramdaman ko na, ano, na si Tatay Tony, nakita niya na, kumbaga, tinawag siya ng Panginoon sa simbahan na yan. At sabi nga ni Pastor Reyla Sunday, lumago kayo kung saan kayo tinanim ng Panginoon. Di ba po? So, sa ating mga andito ngayon, naglilingkod, maaaring tinanim tayo ng Panginoon dito. No? Dito tayo lahat tumago, di ba? At palaging Mm. pa yung ministeryo niya. And Amen. for whatever happened in the church, Pastor, actually, ako very appreciative because wala akong narinig na nagkukwentuhan about it. Wala, you know, those typical Yeah. chismisan about it. Mm. It's like, well, it happened. Next to, sabi ni Pastor, tuloy tayo dito, tuloy tayo dito. You know, it's like, Yeah. it's Walang like, gumante, wala, alam mo yun, yeah, I know, walang nagsalita ng masama. wala. Wala, Nope. wala. So Wala. everybody just, So somehow there's prayed about something it. good that's happening, you know? Yeah, yeah, God is good. yeah. Salamat po. Salamat po. Malen, thank you, thank you. So makinig naman tayo kay Lola Tita Pepot. Ay, Tita Pepot lang pala. Tita Peps. Hi. Ako po siguro, Pastor, sa number 2, why do you think Daniel continued praying even when he knew the consequences? Kasi si Daniel, Pastor, I believe he valued his prayer life more than his life. During that time, ang focus niya naman wala doon sa sitwasyon niya sa Lions Den, kundi na kay Lord. Pray lang siya ng pray kasi daily habit niya na po yung nagdadasal. So he believed na hindi siya papabayaan ni Lord. He will be covered at hindi rin i-allow ni Lord na yung mga lion na yun ay kainin siya. So the Lord even shut the mouth of the lion. So walang nangyari, nakalabas siya na walang nangyari sa kanya. Yun lang po. Thank you. Salamat po. Yan, tama yun, ano. Ano niya yun eh. Kumbaga, way of life. Okay, salamat po. Okay, meron pa ba? We're good, we're good. Okay, I think okay na. Natawag na natin lahat. Okay, magandang gabi sa iyo. Norvi and Kuya Manny, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo, Carl James, Meneses, Allison, Angeli, Lola Fe, Ate Amy, Kuya Alvin, TJ, Tyron John, Anastasios, Sister Mini, Sister Malen, Sister Pepot, everybody else. Okay, tayo ay dadako na sa ating panalangin. So, bago tayo dumako sa panalangin natin, ay sige, ako na lang ang mananalangin para mas mabilis. Ayan. So, pero kapag iba yung prayer warrior or leader, tag nito, mag-assign kayo ng leader. Ayan. So, okay, docs. Sige, manalangin tayo. Thank you, Lord. Salamat po. Panginoon, dinadakila ka namin. Kayo po ang bida sa aming buhay. No? Sabi po ng inyong salita, first commandment, no? Love God. Kayo lamang, walang iba. Baga sa gabi na to, tinataas po namin ang pangalan nyo at pinagpapala namin ang inyong puso. Humingi rin kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga naisip, na kasalanan, mga nagawa na hindi maayos, hindi maganda, hindi kaanyaya sa mata nyo, mga nasabi na nakakasakit sa puso nyo at sa ibang tao. Dalangin namin na patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin, mga pagkakasala namin. Papasalamat din kami, Panginoon, sa lahat ng mga prayer requests na naging praise report na lahat. At nakakatawa po na kung babalikan ay kumbaga, nakita namin kung paano niyo po sagutin yung panalangin namin, kagaya ng pagsagot niyo sa panalangin ni Daniel. Ngayon, Panginoon, tinataasin na yung Panginoon sa inyo ang mga sumusunod na panalangin. Unang-una, tinataas pa namin sa inyo, Panginoon, si Tyrone, si Timao, si Jasmine, si Giselle, si Julio, si Allison, si Daniel, si Edwin, si Pastor Rave, si Janelle,
Lahat po na nagbe-birthday ngayong July. Ngayon din po yung mga anniversary celebrants namin kagaya ni Janine and Dudes, ni Fa and Roman, Tina and Max, Jasmine and Aldrin, at si Abby and Miguel. Dalangin namin, Panginoon, na sorry. Ayan, I'm sorry. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo nawa sila at dalangin namin na ibigay niyo po yung desire ng mga puso nila. Ganun din, Panginoon, tinataas namin sa inyo yung campus namin. We pray, Lord, na kayo po magpala sa 5 simbahan na nandito, ang Pilipino, Spanish, North and South Korean at ang English. Dalangin namin yung pagkakaisa at kayo po, Panginoon, na manguna sa amin. Ganun din po yung 6 na area sa buong mundo, ang Mesoamerica, Africa, South America, US, Canada, kung saan kami nabibilang, ang Eurasia, ang Asia Pacific, kung saan nabibilang ang mga Pilipinas. We pray, Lord God, na pagpalain niyo yung almost 3 million na Nazarenes at palagi po niyong gabayan at naway makapagdala pa po kami ng kaluluwa sa paanan ninyo. Sa pamumuno po ng aming mga GS o General Superintendents, sina Dr. Scott Daniels, Filimao Chambo, Carla Sandberg, David Busick, Christian Sarmiento, and Gustavo Cracker. Dalangin na, Panginoon, na pagpalain niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng wisdom sa paglilid ng Global Church of the Nazarene. We also lift up to you ang aming leader, ang aming pastor for the pastors, ang aming district superintendent na napakabait, si Pastor Mark Liman. Ingatan niyo po siya palagi sa pagbibiyahe niya. Tsaka po, bigyan niyo po siya ng wisdom sa paglilid sa mga churches, lalo na yung mga wala pang senior pastors, yung hiring process niya. Tulungan niyo rin siya, Panginoon, sa mga problema kinakaharap ng district namin. We also lift up to you yung mga advisory board ng district namin, pati po yung mga lahat ng simbahan dito sa LA at yung mga pastor lahat sa LA district. Tinataas din namin yung aming local church board. Ako po si Pastor Bong, si Sir Curly, si Sister LV, si Brother John, na bigyan niyo po kami ng lakas para pangunahan at talino ang aming simbahan. We pray, Lord God, sa aming mga pastor, si Pastor, ako po, si Pastor Bert, si Pastor Bong, si Pastor Rave, si Pastor Cred, na patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, no? At bigyan niyo po kami ng kakaibang ibayong sipag para po taas namin ang inyo pong pangalan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa English pastoral staff, kina Pastor Josue, Bella Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, ganun din po sa Spanish congregation, kina Pastor Juan, Lina Fajardo, Gladys Rosales, ganun din po sa South Korean, kina Pastor Kai Sun Lee, Moon Yu Lee, sa North Korean, kina Pastor Hae Suk Lee, and Jong Man Lee. We also pray, Lord God, sa MCV staff na sila Stars sa Curtis. Dalangin po namin na ingatan niyo po sila. Pagpalain niyo po sila at gamitin niyo po sila, Panginoon, sa aming campus effectively, Lord God. I pray for the New Covenant Academy na nangungupahan sa campus, Panginoon. Dalangin namin na yung mga bata dito sa itong darating na pasukan, ingatan nyo. At tinadalangin din namin, Panginoon, may nakita po kaming isang encampment ng unhoused. Dalangin na malapit sa eskwelahan. Dalangin na, Panginoon, na mag-provide kayo ng bahay doon sa tao na yon, dahil po bawal po siya doon. Dalangin namin na pagpalain niyo po siya, Panginoon, para po makahanap siya ng maayos na tirahan. Dalangin din namin, Lord God, ang mga Filipino na Nazarene churches na nasa distrito namin, sa pangunan nila Pastor Odette, Pastor Sani, Pastor Dondi. Ganun din, Panginoon, ang 165 world areas, 30,000 plus churches, at almost 3 million members, Panginoon, ng Church of the Nazarene.
na patuloy niyo pong gamitin sa inyo pong kaluwalhatian. We lift up to you, Panginoon, yung kamay ni Faith, patuloy pa rin sumasakit, Panginoon. Dalangin namin na pagalingin niyo po to, in Jesus' name. Kinin, Panginoon, yung batang si Derek na merong diabetes. We pray for his complete healing. Maging successful po, Lord, yung surgery ni Pastor Sunday itong last week ng July. We lift up to you ganin po yung kidney ni Tatay Tony na maging healthy, mag-recuperate, mas lumakas, mas maging maayos at consistently siya makapunta sa dialysis, mainom yung mga gamot niya. Ganyan din po si Lola Fe, mas i-repair niyo po yung kidney niya at tatanggalin niyo po yung liver inflammation. We pray, Lord God, kay Tita Pepot, yung kanyang frozen right shoulder na ipuin niyo po at tanggalin niyo po iis niyo po yung pain, Panginoon. Tanggalin niyo po. We pray, Lord God, sa throat surgery ni Hazel na may sa katuparan, Panginoon, as soon as possible at magkaroon siya ng speedy recovery, Lord. We lift up to you, Panginoon, si Ate Susan at saka si Patrick Noel na muli silang makalakad, Panginoon. Dalangin namin ang isang milagro sa buhay nila, Panginoon. We pray, Lord God, kay Ate Eva, yung kanyang lump, Panginoon, dalangin namin na tanggalin nyo. At yung chronic pain, Panginoon, kay Brother Arthur ay matanggal din, Panginoon, in Jesus' name. I also lift up to you yung mga various complete healing kay Ate Malen, kay Ate Mai, Virgie Sabino, Tess Hernandez, Dandan, and Nanay Soling. We also lift up to you, Panginoon, si Eder, yung kanyang car accident settlement na bigyan niyo po siya ng favor. Lahat po ng mga Hollywood housing managers and tenants na wala pong untoward incidents sa daily operations nila at pagpalain niyo po sila at keep them safe always. We pray, Lord God, sa good health for all our members. Safety naman para sa mga driving namin, lalo na yung mga kabataan. And yung mga naka-night shift duties, Lord God. Ingatan niyo po sila palagi. We pray, Lord, kay Tita Pepot, yung kanyang access renewal na maging longer ang expiration date at yung kanyang medical renewal na wala na pong hingi na bago pang requirements. We pray, Lord God, kay PQ na makapasa sa bar exam. We pray, Lord, na kay CJ, kay TJ, kay Tyron sa akin na ma-approve yung aming N400 application. We pray, Lord God, kay Janelle na makahanap siya ng bagong work. Safe travel, Panginoon, sa mga Anastasios. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at ma-enjoy nila yung kanilang bakasyon. We pray, Lord God, kay Vince and kay Faith na nag-aaral, Panginoon, ngayon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, bigyan niyo po sila ng sipag, ng tiyaga, at gayon din, Panginoon, makakuha ng matataas sa grado, Panginoon, at use them mightily, Lord God, as they finish their studies, Lord. Gamitin niyo po sila, Panginoon, sa inyo pong kalawalhatian, Panginoon. We lift up to you, Panginoon, Sister Minnie na may speaking engagement sa Texas sa Lunes. Gamitin niyo po siyang pagpapala sa mga kababaihan doon, sa simbahan doon, Panginoon. We lift up to you, Lord God, yung aming Alab, Discipleship Night, yung bowling, maging safe sila, maging connecting event to, Lord God, na makapunta yung mga young adults at mag-create ng mga relationships, Lord God, at makapag-launch ulit, Panginoon, ng mas malawakan pa na pag-reach out sa mga ganitong age group. We pray, Lord God, yung Irog Podcast, Panginoon, umatin yung mga couples, Panginoon, at matuto mula sa inyo. Ganun din, Panginoon, yung Dakila and Pusilak Discipleship Night. Ganun din, Panginoon, tinataas namin ang 42nd anniversary namin sa September 27 at yung Dakila and Busilak retreat. Dalangin na maging successful, Panginoon. We also lift up to you ngayon pa lamang, Panginoon, yung Spring Family Camp next year, yung 31st General Assembly and Conventions na gaganapin sa Kansas. And we pray, Lord God, for our third mission trip in Bicol District ng Church of the Nazarene sa next year, Panginoon. Tinataas namin to at inaalagaan namin sa prayer dahil po naniniwala kami na papaboran niyo, Panginoon, lahat ng aming ginagawa. We now open our
opportunity, this is your opportunity to pray for whatever the Lord is leading you to pray. Lord, we lift up to you the Yabut family. Their dad just passed away, Lord God, and continue to comfort them, and as well my batchmate over there who are their presence as well. We believe that their support for the family continue as well to strengthen them and give them wisdom, as well that they as well in this time of grieving, Father God, yung mga pamilya ay maranasan nila yung presensya mo, Panginoon. Continue to comfort them and let your love of God and your amazing grace of God abound in their lives. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Ganon din po, Panginoon, na yung biyanan ko, continue to yung kanyang paggaling, Panginoon, na kayo po ang magpapatuloy, Panginoon, na humipo sa Kanya. At yung mga pangangailangan nila ay inyong ipagkaloob, O Diyos. Salamat po. In Jesus' name. Pastor Bert, closing prayer. Praise God. Thank you, Lord. Salamat po. At before we end tonight, Father God, we also remember your people, the chosen people of God, ang bayan mong Israel, Panginoon. Right now, they are in conflict, O God, and the war continue with the other parties or the other their brethren or their brothers. Ganun din po, Panginoon, ng Amerika at ang tunggali, Panginoon, sa gera rin, Panginoon, sa Iraq or Iran. Lord, we pray, Father God, that you are the sovereign God. You are the one in control. Dalayan po namin na hoping all these mga pangyayaring ito, Panginoon, ay magkaroon ng kalunasan. And let there be peace, O God, in the Middle East, maging sa Israel. And we pray that they will come to know you, the Messiah, our Lord and Savior, Jesus Christ, in their lives. Ang mga bansang ito, Panginoon. So, salamat po, Diyos, muli sa gabing ito. Sa inyo na binibigay ang lahat ng papuri, na alam namin lahat ng mga aming mga dinalangin ay tinugon mo na, Panginoon, kaya nagpapasalamat na po kami. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Okay, may humabol pa. Sabi dito, praise report. I thank God that He guided and provided peace and wisdom as I took my exam. Prayer request na makapasa ako, sabi ni Pastor Cled. Ayan, sabi dito, sorry, hindi ko ito nabasa. Sabi dito ni Carl James, number 2, Daniel continued to pray because he has the confidence that God is always with him, especially when he faced the lions. Through this story, it is a good reminder po na kahit may mga inaharap po tayong mga pagsubok, alam po natin na nandyan po lagi si Lord. He fights with us, hindi po niya tayo papabayaan. May we have the same confidence as Daniel po. Ayan. Sabi naman ni Pastor Bert and Sister Pastor Bert and Sister LV, pray for the Yabut family that God will comfort them this time of grief.
And ayan, okay na po. Tinanggal na po natin si Brother Joel Yabut dahil siya po ay namayapa at patuloy natin panalangin yung kanyang pamilya sa pagyaon niya. Okay, so maraming salamat. Pasensya na hindi ko po nabasa dahil nagdulo ko ang aking computer. Okay, so buksan na po natin ang ating mga bintana at tayo po ay magpipicture-picture. Ayan. Okay, Docs. Ayan. 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 So, Oh. sandali lang po. Ayusin ko lang po ito. Layo. Sandali lang. Okay. Ayan, sandali lang po. Ayusin ko lang. Lola Pe, good evening. Ayan. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3, and smile. Okay, huwag niyo pong kalimutan kung libre kayo sa Friday, 6 to 9. Maglilinis, mag-aayos po sa YD Chapel para sa BBS or available naman kayo ng Sabado, 8 to 3. Meron po tayong BBS. Kung gusto niyo pong tumulong doon, ay malaki pong appreciation yan. Ma-appreciate natin yan ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi. Bye-bye. Good night po. Friday. Good night. Night. Bye. Ay, thank you, Pastor Bert. Lola Pe. Lola Miss you, Fe. Lola Pe. I love all of you. We miss you, Lola Fe. Yeah. Praise the Lord. Ingat po. Ingat. Bye.